Life After Prison. By Silence You. Kabanata 1831 hanggang 1840. Ang naglalagablab na liwanag mula sa suntok ni Severin ay patungo kay Delay, at ang nakakakilabot na puwersa nito ay dumampi sa kanyang katawan. Ang suntok ay lumikha ng isang malakas na shockwave, na naging dahilan upang pumutok ang lugar. Walang pagkakataon at sapat na panahon si Delay para maiwasan ang suntok. Ang kalahati ng kanyang katawan ay nabasag sa mga piraso, na nagpapakita ng kanyang buto. True Sun Feast. Nanginginig ang mga mata niya sa takot habang bumubulwak ng dugo. Hindi. Imposible iyon. Paano mo malalaman ang True Sun Feast mula sa Chortos? Gayunpaman, walang oras upang maghanap ng sagot. Ang gusto lang niya ay bumalik sa tabi ni Irvine para humingi ng proteksyon dahil ama niya si Irvine. Ang isang ama ay hindi kailanman tatabi sa tabi at walang gagawin kapag ang kanyang anak na babae ay namamatay. Ang kapangyarihan ni Severin ay lumampas sa inaasahan ni Delay. Bilang anak ng pinuno ng mga Walpon, naabot niya ang level 6 Royal Saint sa edad na 40. Kilala rin siya bilang isang prodigy sa Nonto City. Noong naging Royal Saint pa lang siya, kaya niyang pumatay ng Royal Saint na 2 antas na mas mataas kaysa sa kanya. Gamit ang Sun Grade technique na eksklusibong magagamit sa kanyang pamilya, mayroon siyang kapangyarihang labanan na katulad ng isang level 8 Royal Saint. Kaya naman hindi natakot si Delay na hamanin at patayin si Severin sa kabila ng pagiging level 6 Royal Saint pa lang. Gayunpaman, hindi niya inaasahan ang isang simpleng suntok mula kay Severin na halos mapatay siya. Ang kanyang mga meridian ay nasira lahat, at ang kanyang mga organo ay nadurog. Takot na takot siya sa kapangyarihan ni Severin. Bago siya bumagsak sa lupa, mabilis siyang lumipad patungo kay Irvine. Tatay, iligtas mo ako. Nang makitang tatakas na siya, ngumiti si Severin at bumulong sa sarili. Sinusubukang tumakas. Sa iyong panaginip. Itinulak niya ang kanyang mga paa sa lupa at inilunsad ang kanyang sarili na parang rocket patungo kay Delay. Mamatay. Nang palapit na siya ng palapit kay Delay, itinaas niya ang kamao na nagliliyab sa liwanag. Pinaliwanagan nito ang kalangitan. Ang True Sun Feast, tulad ng iminungkahing pangalan, ay ang diskarte sa pakikipaglaban na kasing liwanag ng araw. Isang ipo-ipo ang lumitaw, na nahuli si Delay, at ang nagliliyab na liwanag ay tumakip sa kanyang katawan. Tumalsik ang dugo kung saan-saan. Delay. Galit na galit si Zind, na karga-karga si Endrick, nang makita niyang pinapatay ni Severin si Delay. Sa sandaling iyon, wala siyang ibang hiniling kundi ang patayin at tadterin ng 1,000 piraso si Severin. Gulat din na sigaw ni Irvine. Delay. Nagpakawala siya ng nakakatakot na aura mula sa kanyang katawan pataas sa langit at binasag ang kalangitan sa isang malaking butas. Ang aura ng level 9 Royal Saint nito ay kumalat sa buong lungsod at sinindek ang bawat practitioner. Nagulat sila sa kaguluhan at pressure na pinakawalan ni Irvine. Ang bawat isa sa kanila ay tumingin sa direksyon kung saan naruroon ang compound ng Chorto na may mataas na alerto. Nang makita nilang naghahanda na si Irvine para makipag-away kay Severin, naawa silang lahat kay Severin. Galing ba ito kay Irvine Walpon? Anong tanga ang naglakas loob na guluhin si Irvine? Galing ito sa tirahan ng mga elders sa Chortos. May inaaway si Irvine. Sayang naman. Ang dami niyang pwedeng pagtripan pero bakit si Irvine ang pinili niya? Ang lalaking iyon ay isang hanggal. Bakit ka naaawa sa kanya? Samantala, ang kulay abong buhok ni Irvine ay lumipad sa mabangis na hangin. Mukha siyang demonyong Diyos. Tumingin siya kay Severin gamit ang kanyang maulap at matatalas na mata. Galit na galit, tumawa siya ng malakas. Wala akong pakialam kung sino ka. Mamamatay ka sa pagpatay sa anak ko. Galit na sigaw ni Irvine. Si Severin ay umaaligid sa himpapawid. Kinapa niya ang kanyang tenga gamit ang kanyang pinky finger at ngumisi. Napakaingay mo. Sa kabila ng kalmadong tono, ang boses niya ay kasing lakas ng isang kampana, na talagang nagdulot ng ripple sa hangin. Ngumiti ng mapait at malamig si Irvine. Ignorante na piraso ng tae. Mamatay. Wala pang 10 talampakan ang layo niya kay Severin habang siya ay sumisigaw.
Iniunat niya ang kanyang manipis na braso, humawak siya sa manipis na hangin sa direksyon kung nasaan si Severin. Ang espiritual na enerhiya sa paligid ay nasa kanyang utos habang mabilis silang bumuo ng isang higanteng berdeng kamay na halos kasing laki ng isang maliit na bundok. Idiniin niya ang kanyang kamay, at ang higanteng handprint ay bumagsak kay Severin. Iyon ang sikretong pamamaraan ng Walpons, isang Sun-grade medium rank, gigantic hand crusher. Bilang isang level 9 Royal Saint, walang sinumang kapareho niya ang nakayanan ang pag-atake at manatiling buhay. Kasama na doon ang mga nakarating lang sa Supreme Saint na may mas mahinang base. Iyon ang dahilan kung bakit ang kanyang pamilya ay isa sa mga unang antas ng pamilya sa lungsod. Ang mga nagmamasid sa labanan sa dilim ay nagulat at natakot si Irvine na nabuo ang higanteng berdeng kamay. Iyan ang gigantic hand crusher. Siguradong patay na ang batang iyon. Sa kasalukuyang kapangyarihan ni Irvine, siya ay sinasabing halos hindi magagapi sa kaharian na ito. Walang sino mang tao ang halos hindi mabubuhay pagkatapos matamaan ng kanyang pag-atake. Nang ginamit ni Irvine ang pag-ataking ito sa isang level 7 Royal Saint, aksidenteng natalo niya ang isang level 9 Royal Saint. Siyempre, walang alam si Severin sa tsismis mula sa madla. Nang ang higanteng berdeng kamay ay papalapit sa kanya, tumaas ang kanyang hangarin sa pakikipaglaban na may determinasyon na manalo sa laban. Mula noong huling laban niya sa Horizon Sect, hindi pa siya nakakalaban ng ibang level 9 Royal Saint pagdating sa Blue Realm. Ngayong narating na niya ang tugatog ng level 9 Royal Saint at matagumpay na natutunan ang True Sun Fist mula sa mga Chortos, isa itong magandang pagkakataon para makita kung gaano nakalayo ang kanyang napalago sa pakikipaglaban kay Irvine. Nang makapagdesisyon na siya, sinuntok niya ang hangin para lumikha ng nagliliyab na liwanag. Unti-unti, lumawak ang nagliliyab na liwanag ng ilang talampakan. Maya-maya, halos kasing taas na ito ng bundok, kumikinang ng maliwanag. Habang lumilipad ito pasulong patungo sa atake ni Irvine, dinurog nito ang higanteng berdeng kamay. Hindi. Gulat na sigaw ni Irvine nang ang atake niya ay natalo ni Severin ng ganoon kadali. Sinamantala ni Severin ang pagkakataon at itinaas ang kanyang kamay para ipatawag ang isa pang combat technique. Rose Petal Rain. Pagkaraan ng isang segundo, libu-libong aura blade ang lumitaw sa hangin at umarangkada patungo kay Irvine habang nagpapalabas ng nakakatakot na humuhuni. Naramdaman ni Irvine na bawat aura blade na umaakay patungo sa kanya ay binubuo ng malaking kapangyarihan na madaling pumatay sa kanya. Ang kanyang mga mata ay lumubog sa takot, at pinili niyang tumakas. Gayunpaman, pinalibutan siya ng libu-libong aura blades. Kahit anong pilit niyang iwasan, nataman pa rin siya. Hindi nagtagal, wala na siyang mapagtatagwan. Ang naiwan sa ere ay ang nakakaawa niyang sigaw. Hindi. Namatay si Irvine. Ang kinalabasan ay ikinagulat ng bawat practitioner sa Nunto City. Natalo siya. Patay na si Irvine. Sino ang binatang ito? Pinatay niya talaga si Irvine. Ang Nunto City ay makakaranas ng pagbabago sa kapangyarihan. Natigilan ang lahat sa naging resulta. Si Irvine ang isa sa pinakamalakas sa kanilang lahat. Nakakapangilabot at nakakakilabot na makitang napakadaling pinatay si Irvine. Samantala, patuloy na lumipad si Severin sa itaas ng hangin ng patio ng Chort O. Umiling siya at sinabing, hindi ba't isa siya sa pinakamalakas na tao sa lungsod na ito? Bakit siya madaling natalo? Ni isang atake ay hindi niya kayang tanggapin. Kahit papaano ay nakapag-sparring si Marcus ng ilang round kay Severin bago siya napatay. Sa makatuwid, isipin kung gaano kagulat-gulat ito kay Severin na hindi makatagal si Irvine ng dalawang pag-atake mula kay Severin. Nakangiting tumanggo ang Great Elder at ang isa pa matapos marinig ang sinabi ni Severin sa sarili. Maging sila ay naisip na ang lahat ay nag-overhyping sa lakas ni Irvine. Sa hindi kalayuan, kumaibot si Rory sa sulok ng dumudugong bibig. Sinong mag-aakala na ang isang level 9 Royal Saint sa kanyang stage pick at isa ring sikat na pinuno ng first-tier family ay tatawaging mahina? Hindi siya makapagdesisyon kung tatawa ba siya o iiyak tungkol doon at sinabi, Mr. Severin, naisip mo na ba na dahil sa sobrang lakas mo? Hindi tulad ng iba, mukhang namumutla sina Zind at Endrick at sa sobrang gulat, lalo na si Zind.
Hindi niya akalain na matatalo si Irvine sa laban at sa buhay niya ng ganoon kadali. Pagkatapos ng lahat, si Irvine ay isang peak stage level 9 Royal Saint. Gayunpaman, alam ni Zind na hindi siya dapat mag-aksaya ng anumang oras. Kung hindi siya nakatakas ngayon, hindi niya magagawa. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para mabilis na lumipad pabalik sa ari-arian ng Wolpan. Nakuha nito ang atensyon ni Severin. Ngumisi siya. Oh, muntik ko nang makalimutan kayong dalawa. Hahampasin na sana niya si Zind gamit ang kanyang espada sa kamay. Gayunpaman, bigla na lang siyang nakarinig ng may galit na galit mula sa likuran. Sapat na. Pagbabayaran mo ang pagpatay mo sa pamilya ko ng buhay mo. Dumating ang isang matanda na naka-green shirt at tumabi kay Zind habang galit na nakatitig kay Severin. Mukha siyang napakalakas habang inilalabas niya ang kanyang kapangyarihan, na nakakaapekto sa mga nakapaligid sa kanya. Paraming reinforcement mula sa mga Wolpan ang dumating. Laking gulat ni Rory nang makita ang lahat, at agad niyang binigyan ng babala si Severin. Kalokohan. Si Zimmer Wolpan iyon, ang second elder ng Wolpans. Halos kasing lakas siya ni Irvine. Nang matapos magsalita si Rory, isa pang level 9 Royal Saint ang lumitaw sa langit. Nakasuot siya ng puting sando na may matipunong katawan. Galit na galit din siyang tumingin kay Severin. Nang makita kung paano dumating ang isa pang level 9 Royal Saint mula sa mga Wolpan, namutla ang mukha ni Rory. Sinabi ni Rory na nanginginig ang boses. Iyon. Iyan ay si Elliot Wolpan, ang third elder ng Wolpan. Siya at si Zimmer ay magkapatid. Nakaramdam siya ng kawalan ng pag-asa nang makitang dumating ang dalawang level 9 Royal Saint. Ito ay dumating bilang isang nakakagulat na ang Wolpans aktwal na tinipon ang lahat upang ipaghiganti si Irvine, na pinatay. Ang kanyang intuition ay nagsasabi sa kanya na siya at ang kanyang pamilya ay magugulo. Bagamat ayaw niyang paniwalaan ito, alam niya na ang mga pagkakataong mabuhay ay wala. Patuloy na nasaksihan ng iba pang pamilya sa lungsod ang laban. Habang dahan-dahan silang nakabawi mula sa pagkagulat sa pagkatalo ni Irvine, muli silang nabigla nang makita ng mga Wolpan na ipinadala ang dalawa lamang na level 9 na Royal Saint sa kanilang pamilya upang ipaghiganti si Irvine. Habang hinahangaan nila ang mapagpasyang desisyon ng Wolpan, nalulungkot at naaawa din sila kay Severin. Napakahusay niya sa labanan ngunit hindi niya dapat patayin si Irvine. Sumasang-ayon ako. Ang mga Wolpan ay isang first-tier na pamilya. Mayroon silang tatlong level 9 Royal Saints. Malinaw, si Zimmer at Elliot ay maghihiganti para sa pagkamatay ni Irvine. Aminin ko na ang binata ay napakalakas, ngunit sa palagay ko ay hindi siya makakaligtas sa pakikipaglaban sa dalawang level 9 Royal Saint. Kinusat-kusot ni Zimmer ang kanyang mga mata at binigyan ng nakamamatay na titig si Severin habang lumilipad sa langit. Galit niyang sabi. Maging handa na harapin ang galit ng aking pamilya sa pagpatay sa ulo ng aming pamilya. Iniangat niya ang kamay at sinuntok sa hangin, tinutukan si Severin. Ang lakas ng suntok ay dinurog nito ang lahat ng hamarang sa kanya. Ngumisi si Severin. Gusto mo na rin bang mamatay? Nang hindi nag-aksaya ng oras, lumipad siya ng mas mataas sa kalangitan upang maiwasan ang pag-atake ni Zimmer. Maya-maya, kinuyam niya ng mahigpit ang magkabilang kamao at umatake gamit ang True Sun Fists. Ang nagliliyab na mga ilaw ay kumikilos na parang araw at nagpapaliwanag sa bawat pulgada ng kalangitan. Pagkatapos ay bumagsak ito kina Zimmer at Elliot. Mabilis na napasigaw si Elliot nang mapagtanto niya kung gaano kalakas si Severin. Zimmer, sabay tayong umatake kasama ang Gigantic Hand Crusher. Pagkatapos, pinagdikit nila ang kanilang mga palad at pinagsalikop ang kanilang mga daliri habang nakaturo kay Severin. Ang hangin ay nagsimulang gumalaw at dumaloy ng mabilis mula sa hindi kilalang kapangyarihan. Pagkatapos, nabuo ito sa dalawang higanteng kamay na bumangga kay Severin. Ang Gigantic Hand Crusher ay ang lihim na pamamaraan ng labanan ng Wolpan para sa isang dahilan. Ang kapangyarihan nito ay napakapangwasak at nakakatakot kaya nitong patigasin ang hangin na kasing tigas ng bakal. Kahit ang bundok ay hindi makayanan ang kapangyarihan nito. Sa kabila ng pag-atake ng dalawang Gigantic Hand Crushers, hindi nagpanik si Severin.
Iniwagayway niya ang kanyang espada ng paalang sa ere para hatiin ang dalawang higanteng kamay. Nang walang suporta mula sa espiritual na enerhiya, ang malinaw na higanteng kamay ay kumalat sa manipis na hangin. Nagsimulang umatake si Zimmer sa pangalawang pagkakataon. Sumisid siya pababa gamit ang kanyang suntok, handa nang tamaan si Severin. Hindi sila iniwasan ni Severin. Siya rin ay naka-extend ng kamao. Ang espiritual na enerhiya sa kanyang katawan ay nagsimulang magtipon sa paligid ng kanyang kamao upang lumikha ng nagliliyab na liwanag na katulad ng isang maliit na araw. Sinira ng nakakatakot na aftershock ang patio at nagdulot ng maliit na buhawi. Nang mawala ang aftershock, nawala na ang laman ng balikat ni Zimmer, buto na lang ang naiwan. Tinakpan niya ito ng kamay at tumingin kay Severin na may pagtataka. Nanginginig ang boses niya. Paano ito posible? Paano ka magiging malakas? Sinalakay nila ni Elliot ang lahat ng mayroon sila. Akala nila ay madaling trabahong patayin si Severin, ngunit napagtanto nilang minamaliit nila ang kapangyarihan ni Severin. Kahit na nalampasan nila si Severin, wala silang kapangyarihan sa laban. Dinurog ni Severin ang kanyang kaliwang balikat sa huling pag-atake. Kung hindi siya nakaahon sa atake sa kalagitnaan, doon na lang magtatapos ang kanyang buhay. Sa wakas ay napagtanto niyang mas malakas si Severin kaysa sa kanila. Marahil ay walang magiging problema para kay Severin na talunin at patayin ang isang level 2 Supreme Saint ngayon. Nagpalitan ng tingin ang natakot na magkapatid at pareho ang nasa isip nila. Tumakbo. Walang pag-aalinlangan, nagtungo sila sa kanilang pagtakas. Sa loob ng ilang segundo, lumipad sina Zimmer at Elliot ng ilang talampakan. Ngumisi si Severin at pinandilatan sila ng mabangis nitong mga mata. Paano niya nagawang bitawan ang mga ito ng ganoon kadali? Flaming slash. Pinutol ni Severin ang kanyang espada upang lumikha ng isang mahaba at malawak na talon ng aura na nakatutok kina Zimmer at Elliot. Sa sandaling iyon, nagdilim ang paningin ng lahat sa isang segundo. Kasunod nito, lumiwanag ang kalangitan. Tumangala sila at nakita ang kalahati ng langit ay natatakpan ng nagliliyab na talon ng aura. Naramdaman ni Zimmer ang lamig na gumagapang sa kanyang likuran habang papalapit ang talon ng aura. Kinain ng takot ang kanyang puso. Pakiramdam niya ay papalapit na ang panganib. Isang pakiramdam na hindi niya naramdaman mula nang siya ay umabot sa level 9 Royal Saint. Malakas na sigaw ng takot na si Zimmer. Binata. Nagsalita ako sa ngalan ng mga Walton, handa kaming humingi ng paumanhin at bumawi sa iyo. Ngumisi si Severin. Huli na. Umabot ang talon ng aura at nilaslas kay Zimmer at Elliot. Ang malaking pagsabog ay naging sanhi ng pansamantalang pagkawala ng pandinig ng lahat. Sinundan ito ng biglaang marahas na lindol. Pagkatapos, nakita nila si Zimmer at Elliot na bumagsak mula sa langit. Ang iba pang mga Walton ay nagsimulang tumakas para sa kanilang buhay nang makita nila ang kanilang mga elder na pinatay sa pamamagitan ng talon ng aura. Bakas sa mga mukha nila ang takot dahil takot din sila, mapapatay sila ni Severin. May mga nagmura pa na hindi sila nagsanay ng husto noon para makatakas. Ang iba pang mga practitioner sa lungsod ay tumahimik matapos masaksihan ang nangyari at hindi sigurado kung nakaligtas sina Zimmer at Elliot pagkatapos ng malaking pag-atake. Nanlaki ang kanilang mga mata, lalo na ang mga siguradong matatalo si Severin sa laban. Ano? Kahit 2 level 9 Royal Saints ay hindi kayang talunin ang binatang ito. Pinatay niya ang 3 level 9 Royal Saints sa loob ng isang araw. Siya ang itim na kabayo sa paligsahan. Sino siya? Paano siya nakilala ng Chortos? Makinig kayo, walang sino man ang pinapayagang guluhin o saktan ang Chortos sa hinaharap. Lalo na, itong honorary elder. Sa langit sa itaas ng Chortos. Matapos ayusin ni Severin ang nakakainis na mga Walton, bumaba siya mula sa langit. May naisip siya nang babalik na siya sa looban. Tapos tumingin siya kina Endrick at Zind na naging bato na. Humakbang si Severin at lumitaw sa kinaroroonan nila. Nanginginig ang kanilang mga katawan, at parang namumutla ang kanilang mga mukha. Mahinahong sabi ni Severin. Masaya ka na ba? Nakita mo na ba kung gaano karaming tao ang namatay dahil sa'yo?
Noong una siyang dumating sa Chortos, sinira niya ang tagumpay ni Endrick at nabali ang kanyang mga paa upang parusahan siya sa paggawa ng maalay na komento sa mga asawa ni Severin. Hindi man lang niya kinuha ang buhay ni Endrick. Iniligtas ni Severin ang buhay ni Endrick dahil naisip niyang dapat siyang maging low profile. Sa bagay, kara-rating lang nila sa isang bagong lugar. Kung hindi, maraming beses na niyang pinatay si Endrick. Ito ay ang kanyang kabaitan na humantong sa ito. Sa kabutihang palad, mayroon siyang kapangyarihang pumatay ng 3 level 9 Royal Saint mula sa mga Wolpan. Hindi iyon madali. Gayunpaman, hindi papayag si Severin kay Endrick at Zind sa pagkakataong ito. Kung ang ugat ng problema ay hindi mapuksa, ito ay babalik sa kanya muli. Hindi pa nagdalamhati si Zind sa pagkamatay ni Zimmer at Elliot. Habang nakatingin sa kanya si Severin na may mapanuksong titig, natatakot niyang sabi habang nanginginig ang katawan. Mr. Severin, patawarin mo ako. Handa akong sirain ang aking tagumpay at ibigay sa iyo ang lahat ng mapagkukunan mula sa mga Wolpan kapalit ng pagligtas kay Endrick at sa aking buhay. Lumuhad si Endrick, ibinagsak ang noo sa lupa, at sinampal ang mukha. Sabi niya na nanginginig. Kasalanan ko ang lahat. Naging ignorante ako at mayabang. Hindi ko dapat sinabi ang mga maalay na komantong iyon. Patawarin mo kami. Hayaan mo na kami, at maaari mong kunin ang anumang gusto mo sa mga Wolpan. Pinatay ni Severin ang mga pangunahing haligi ng Wolpan. Kung wala sila, hindi na banta kay Severin ang mga Wolpan. Sa madaling salita, hindi na magiging first tier na pamilya ang mga Wolpan. Naisip niya na mas mabuting ibigay ang mga ito kay Severin sa halip na hayaan ang natitirang mga Wolpan na panatilihin ang mga bagay na iyon para sa kanilang sarili. Umiling si Severin at tumingin sa umaasang sina Zind at Endrick. Mga tanga. Kapag patay na kayo, magiging akin din ang mga bagay na iyon. Nang matapos siya, ginamit niya ang kanyang espiritual na enerhiya at pinindot. Ang hangin sa paligid niya ay nag-ipon upang bumuo ng isang peking handprint para durugan sina Zind at Endrick. Habang papalapit ang handprint, umikot ang mga mata ni Zind at Endrick. Mukha silang desperado at desperado ng makatakas. Hindi. Hindi mo ako mapapatay. Nadurog sina Zind at Endrick habang umuuga ng malakas ang lupa. Ang kanilang mga katawan ay naging mash, at ang dugo ay pumulandet kung saan-saan. Nang mapatay sila ni Severin, ipinalakpak niya ang kanyang mga kamay at bumalik sa looban. Pagkatapos ay tumingin siya kay Rory at sinabi, Mr. Rory, maaari ba kayong magpadala ng isang tao upang kunin ang bawat mapagkukunan mula sa Wolpans? Gusto ko lang ng lihim na diskarte sa pakikipaglaban at alchemical recipe ng Wolpans. Bagamat walang malakas na combat power sina Urbane, Zimmer, at Elliot, interesado siya sa kanilang secret combat technique, ang Gigantic Hand Crusher. Ang mas maraming diskarte sa labanan na alam ng isang tao, mas mabuti. Gayunpaman, mas interesado siya sa kanilang alchemical recipe. Isa na siyang 5th grade high rank alchemist ngayon, ngunit wala siyang anumang pang-6 na grade na alchemical recipe. Kung wala ito, hindi siya maaaring maging isang 6th grade alchemist. Bumangon si Rory at nauutol habang nakatingin kay Severin, na mukhang mabuti at masigla. Mr. Severin, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong makukuha mo ang combat technique para sa Gigantic Hand Crusher. Ang kanyang mga mata ay kumikinang, at nakaramdam siya ng tiwala. Nang magdala sina Zimmer at Elliot ng reinforcement, naisip niya na siya at ang kanyang pamilya ay tiyak na mapapahamak. Dahil ginawa niyang honorary elder si Severin ng kanyang pamilya, alam niyang hinding-hindi siya pababayaan ng mga Wolpan at ang kanyang pamilya kung mananalo sila sa laban. Naisip pa niya kung ano ang dapat niyang gawin kapag natalo si Severin sa laban at napatay. Hihilingin niya sa kanyang pamilya at bawat miyembro na tumakbo para sa kanilang buhay. Sa kabutihang palad, nanalo si Severin sa laban, at hindi niya kailangang gamitin ang kanyang backup na plano. Sa sandaling iyon, alam niyang tama ang pinili niya sa pamamagitan ng pagpili kay Severin na maging honorary elder ng kanilang pamilya. Nagdilim na ang langit nang sumapit ang gabi. Ang buwan ay nakabitin sa itaas ng langit, nagniningning sa lupa.
Nakaupo si Severin sa silid sa likod bahay kung saan nakatira ang mga elder. Ginamit niya ang kanyang telekinesis upang tingnan ang Jade Plague sa kanyang kamay. Makalipas ang ilang minuto, binuksan niya ang kanyang mga mata at mukhang tuwang-tuwa. Ang konteksto ng Jade Plague ay ang Secret Combat Technique, ang Gigantic Hand Crusher, isang Sun-grade medium-rank combat technique. Inutusan lang ni Rory ang kanyang lalaki na ipadala ito kay Severin. Nang sandaling makuha ito ni Severin, bumalik siya sa kwarto niya para tingnan ito. Alam na niya ngayon kung gaano kalakas ang Gigantic Hand Crusher mula sa Jade Plaque. Sa pinakamalakas nitong anyo, kaya nitong ilipat ang bundok, hatiin ang dagat, kunin ang buwan, at habulin ang bituin at araw. Noong nagsagawa ng combat technique si Irvine, Zimmer, o Elliot, gumamit sila ng hangin upang mabuo ang handprint. Oo, napakalakas noon. Gayunpaman, ito ay naiiba sa kung gaano kalakas ang totoong Gigantic Hand Crusher. Matapos huminga ng malalim, bulong ni Severin sa sarili. Nasayang ng mga Wolpan ang kanilang diskarte sa pakikipaglaban sa pamamagitan ng pagbuo ng handprint gamit ang hangin. Napakasayang nitong Sun-grade medium-rank combat technique. Pagkatapos, ipinagpatuloy niya ang pagbabasa ng iba pang mga salot ng Jade na dinala sa kanya. Ito ay isang napakaraming pagnakawan. Mayroong maraming mga alchemical na table tasks at espiritual na mga bato. Nakakita pa si Rory ng maraming mga recipe ng alchemical na may 5th grade low rank. Oh, at isang 6th grade low rank alchemical recipe din. Ang pangalan ng alchemical pill sa recipe ay tinawag na Prima Spirit Pill. Ang pangunahing sangkap para sa mga table tasks ay nangangailangan ng dalawang napakabihirang espiritual na damo na kailangang hindi bababa sa 1,000 taong gulang. Ang natitirang mga sangkap na kinakailangan ay kailangang hindi bababa sa 100 taong gulang. Isa iyon sa mga alchemical na table task na iniinom ng Supreme Saint para palakasin ang kanyang Prima Spirit. Ayon kay Rory, inihanda ito ni Irvine para sa kanyang sarili nang matagumpay niyang manalo sa torneo at makapasok sa sagradong lawa upang maging isang Supreme Saint. Gayunpaman, ito ay pag-aari na ngayon ni Severin. Sinulyapan niya ang listahan ng mga espiritual na halamang gamot at ngumiti. Napakaswerte ko sa lahat ng mga espiritual na halamang gamot na ito. Gayunpaman, mabilis siyang nagmukhang nagtatampo at nakaramdam ng pagkalumbay. Kinailangan ng maraming mga kasanayan para sa isang alchemist upang lumipat sa susunod na antas. Nang sinubukan niyang sumulong mula 4th grade hanggang 5th grade. Kinailangan siya ng maraming pagtatangka bago siya nagtagumpay. Mas mahirap gawin ang mga high-level alchemical pills kaysa sa mga may mas mababang level. Para makainom ng 6th grade alchemical pill, kailangang maging isang Supreme Saint ang practitioner. Napakabihira ng mga spiritual herbs na kailangan para makagawa ng mga pills, at ang proseso ng alchemy ay lubhang masalimuot at mahirap. Bagamat may triplet-chambered cauldron si Severin, hindi ito nangangahulugan na makakagawa siya ng 3 alchemical na table tasks ng sabay-sabay. Umiling siya at nag-isip. Oh, sige. Hihilingin ko lang sa Chortos na tingnan ang mga espiritual na damong iyon. Pagkatapos nito, iniligpit niya ang alchemical recipe at nagsimulang mag-practice ng Gigantic Hand Crusher. Pagkaraan ng 7 araw. Ang araw sa umaga ay tumagos sa ulap at nagliwanag sa silid kung saan naroon si Severin. Pagkatapos ng maraming araw ng pagsasanay. Sa wakas ay alam na ni Severin kung paano isagawa ang Gigantic Hand Crusher. Binuksan niya ang kanyang mga mata at itinaas ang kanyang kamay. Biglang may mga maliliit na pagsabog ang nangyari sa kanyang katawan. Kasunod nito, itinaas niya ang kanyang kamay at inipon ang espiritual na enerhiya gamit ang kanyang kamay upang lumikha ng pisikal na handprint na kasing laki ng isang gilingang bato. Pagkatapos ay dumungaw siya sa bintana sa bundok na malayo sa kanyang silid. Itinutok niya ang kanyang kamay sa bundok, at sa loob ng 1 segundo, ang bundok ay nagkapira-piraso. Natuwa siya at natuwa nang makita kung gaano kalakas ang pag-atake nang hindi man lang niya ginamit ang kanyang buong puwersa. Ngayong nakakapagsigawa na ako ng 3 Sun-grade combat techniques, tiwala akong lalaban sa alinmang Supreme Saint Level 3 at pababa.
Marahil ang Sun Grade Combat Technique ay hindi isang mahalagang pamamaraan sa Level 9 Royal Saints sa Nunto City, ngunit bihira para sa isang tao na makaalam ng maraming diskarte sa pakikipaglaban at maging mahusay din sa pagsasagawa ng mga ito. Pagkatayo niya, ngumiti siya at sinabi, ang diskarte sa pakikipaglaban ay isang plus point lamang. Sa mas ligtas na bahagi, mas mahusay na maging isang Supreme Saint sa lalong madaling panahon. Mula noong araw na pinatay ni Severin si Irvine at ang iba pa, napagtanto ng kanyang mga asawa na ang agwat sa pagitan nila ay lumalaki. Gumawa sila ng desisyon at determinado silang habulin siya. Papalapit na ang petsa ng paligsahan. Sina Severin, Felipe, at ang iba pa ay level 9 Royal Saint na, at hindi magiging problema para sa kanila ang paglusot sa paligsahan upang marating ang sagradong lawa. Gayunpaman, ang pinakamalakas sa kanila ay si Gilda, at maging siya ay isang level 8 Royal Saint lamang. Hindi magiging madali kung nais nilang makipagkumpetensya sa iba upang maabot ang sagradong lawa. Sa makatuwid, nagpasya silang magsanay sa pag-iisa. Gamit ang mga alchemical na table task na ibinigay ni Severin at ang mga mapagkukunan ng pagsasanay mula sa pagnakawan, hindi nila kailangang mag-alala na maabot ang isang bottleneck sa kanilang pagsasanay. At least alam ni Severin na ilang oras na lang bago maging level 9 Royal Saints ang mga asawa niya. Paglabas niya ng kanyang silid at pumunta sa bakuran, nakita niya sina Ulrich at Felipe na naglalaro ng chess. Isang grupo ng mga tao ang nanunood. Naroon sina Samuel, Rory, at ang iba pang elder mula sa Chortos. Ni-refill ni Rory ang tsaa para kina Ulrich at Felipe. Nang makita nilang naglalakad palabas si Severin ay agad nila itong binati. Sa labis na paggalang, ipinakita ni Rory si Severin sa isang upuan at binigyan siya ng isang tasa ng mainit na tsaa. Mr. Severin, pakisip-sip itong espiritual na tsaa. Napakabuti nito sa iyong katawan. Ito ay tinatawag na snow tea. Ang alkalde ang nagpadala nito. Ito ay isang premium grade na espiritual na tsaa mula sa Lake City. Kahit isang level 9 Royal Saint ay maaaring makinabang sa tsaa na ito. Ibinuhos ni Rory ang tsaa sa isang tasa at nagpaliwanag. Mula nang patayin ni Severin si Irvine, kilala na siya sa buong lungsod. Alam ng bawat tao ang tungkol sa kanya. Si Rory ay namumuhay sa isang panaginip nitong mga nakaraang araw. Ang mga Chortos ay dating pangalawang antas na pamilya. Dahil si Severin na ngayon ang kanilang honorary elder, ang Chortos ang naging pinakasikat na pamilya sa lungsod. Araw-araw, may mga taong nagdadala ng mga regalo para bisitahin sila para subukan nilang mangalap ng ilang impormasyon tungkol kay Severin. Ang ilan sa mga pamilyang minamaliit noon ang mga Chortos ay kabilang sa kanila. Ngayon, hiniling pa nilang makipagtulungan sa mga Chortos. Naging usap-usapan na naman ang Chortos nang magpadala rin ng regalo sa kanila ang alkalde. Gayunpaman, alam na alam ni Rory na ang lahat ay dahil kay Severin. Hindi siya nag-isip ng mataas o napuno ng sarili. Sa halip, mas nagkaroon siya ng respeto kay Severin at sa kanyang mga kaibigan. Samantala, dinagdagan din niya ang dami ng mga mapagkukunan ng pagsasanay para kay Ulrich, Felipe, at sa iba pa. Bukod dito, pinahintulutan si Ulrich at ang iba pa na basahin ang diskarte sa pagkamit at pamamaraan ng labanan na mayroon ang Chortos. Kahit na ang dami ng mga alchemical na table task na ibinigay sa kanila ay mas mataas kaysa karaniwan para sa isang elder sa pamilya. Gayunpaman, walang sino man sa mga elder sa pamilya ang may anumang ireklamo dahil alam nilang si Severin ang nagdala ng katanyagan na ito at tumulong sa pamilya na umunlad pa. Nakangiting tinanggap ni Severin ang tsaa at sinabing, "Salamat, Sir Rory. Bahala ka, Mr. Severin. Natutuwa akong nakakatulong kami sa kahit ano." Tumanggo si Severin at tinikman ang tsaa. Masarap ang lasa, tulad ng sinabi ni Rory. Nakaramdam ng sigla at sigla ang kanyang katawan matapos itong inumin. Pagkatapos inumin ni Severin ang tsaa, uupo na sana siya para panoorin ang larong chess ni Ulrich at Felipe. Biglang may lumabas sa crowd at sinabing, "Mr. Severin, wala ka bang pakialam kung tanungin kita ng isa o dalawa?" Nakasuot siya ng berdeng robe. Ang buhok sa kanyang templo ay naging kulay abo. Mukha siyang nasa 50s, pero maskulado ang pangangatawan. Malabo, naalala ni Severin ang lalaking ito.
Ang kanyang pangalan ay Godfrey Chortos, ang 9th Elder ng Chortos at isang Level 2 Royal Saint. Kahit na si Severin ay hindi masyadong matagal sa Chortos, ang kanyang lugar ay ang pinakabuhay na buhay sa compound mula noong siya ay pumatay ng 3 Level 9 Royal Saint. Sa paglipas ng panahon, may mga elder na bibisita sa kanya. Unti-unti, nakilala niya ang ilan sa mga elder na iyon. Ibinaba ni Severin ang tasa at sinabing, "Hindi ko alam kung makakatulong ako sa iyo, ngunit magtanong ka pa rin." Kahit na naging abala siya sa pag-aaral ng gigantic hand crushed sa kanyang silid, alam niya ang mga nangyayari sa labas. Hindi lamang nadagdagan ni Rory ang kanilang mga benepisyo, inilipat pa niya si Severin at ang iba pa sa pangunahing lugar sa likod ng compound dahil nawasak ng aftershock ng pag-atake ang orihinal na bahay ni Severin noong labanan. Ang lugar na ito ay may pinakamakapal na antas ng espiritual na enerhiya sa hangin. Tanging ang mga elder ng pamilya ang pinayagang pumasok, na hindi naaangkop sa mga honorary elder. Dahil ang mga Chortos ay lumabag sa maraming mga patakaran upang bigyan si Severin at ang kanyang grupo ng espesyal na pagtrato, alam ni Severin na kailangan niyang ibalik ang pabor sa ilang mga paraan. Medyo nahihiya si Godfrey nang mapagtanto niyang napaka-friendly ni Severin. Tumikim siya, hinawakan ang kamay, at medyo nautol. "Gusto kong tanungin si Mr. Severin tungkol sa True Sun Feast. Halos 10 taon ko na itong sinusubukang matutunan, ngunit hindi ko pa rin ito nagawang matutunan." Lumambot ng lumambot ang boses niya. Nagpatuloy siya sa pagsasalita habang nakakaramdam ng hiya, nakitang-kita ng lahat sa kanyang namumula na mukha. "Akala ko ito ay dahil ako ay masyadong mahina, at ito ay nangangailangan ng hindi bababa sa isang level 5 Royal Saint upang may sigawa ito. Pagkatapos ay nakita ko na kailangan mo lamang ng isang araw upang malaman ito at makuha ang tunay na diwa ng pamamaraan ng pakikipaglaban. Kaya, gusto kong magtanong." Sa sandaling magtanong si Godfrey, ang iba pang elder doon ay mukhang nahihiya. Nakakahiya na kailangan nilang hilingin sa isang tagalabas na turuan sila ng isang diskarte sa pakikipaglaban na pag-aari nila. Ang sekreto at eksklusibong diskarte sa pakikipaglaban ng Chortos, ang True Sun Fist's power ay hindi mailalarawan. Kapag nakuha ng isang tao ang tunay na diwa nito at ginanap ito, magagawa niyang durugan ang bundok gamit ang kanyang mga kamay. Walang sino man ang gugustuhing isuko ang pagkakataong mapataas ang kanilang lakas sa pakikipaglaban. Napalunok ng laway si Rory at sinabing, "Hahaha. Mahigit 20 taon nang nagsasanay si Godfrey. Nag-aaral na siya ng True Sun Fist mula noon." Bahagyang tumanggo si Severin. "Naiintindihan ko. Maliit na bagay lang." Pagkatapos noon, nagsimula siyang magsalita tungkol sa tunay na diwa ng True Sun Fist. Upang may sigawa ang True Sun Fist, kailangan mong gamitin ang Purple Sun Spiritual Energy sa pagsasanay. Lahat kayo ay talagang nagsanay sa maling direksyon. Habang ibinahagi ni Severin ang kanyang mga pananaw at opinyon, unti-unting naunawaan at nabigyang pansin ng maraming elder. Nagsimula pa ngang magsanay si Godfrey ayon sa turo ni Severin on the spot. Gaya ng inaasahan, hindi rin nagtagal bago niya naramdaman ang Purple Sun Spiritual Energy na pumapasok sa kanyang katawan at nagpapabata sa kanyang katawan. Nakaramdam siya ng sigla at lakas. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimulang pumasok si Godfrey sa isang pambihirang tagumpay at naging isang level 3 Royal Saint. Habang pinapatatag niya ang sarili, natuwa si Godfrey. "Nakikita ko. Hindi katakataka na hindi ko magawa ito pagkatapos ng pag-aaral ng maraming taon, napunta ako sa maling paraan." Pagkatapos noon, nagpasalamat siya kay Severin. "Mr. Severin, salamat sa pagbabahagi ng iyong mga pananaw. Kung hindi, sa palagay ko ay hindi namin malalaman na mali ang pagtingin namin dito." Ganun din ang naramdaman ng ibang elder, at mabilis na yumuko ng may paggalang kay Severin, nahawakan si Severin at ikanaway ang kanyang kamay. "Binobola mo ko, pero maliit na bagay lang sa akin." May iba pang gustong sabihin ang mga elder, ngunit pinigilan sila ni Rory. "Sige. Dahan-dahan lang. Isa siyang level 9 Royal Saint. Ang kanyang natamo, kaalaman, at karanasan ay hindi maihahambing sa atin. Kung kumilos kayo ng pormal, ito ay magdudulot sa kanya ng pagkabalisa."
Matapos gumugol ng mas maraming oras upang makilala si Severin, sa wakas ay naunawaan ni Rory ang mga katangian ni Severin. Alam niyang maganda ang pakikitungo ni Severin sa kanyang mga kaibigan. Isang napakalaking swerte na si Severin ang kanilang honorary elder. Umiling si Severin, ngumiti, at walang sinabi habang nakatingin sa mga elder, na labis na nagpapasalamat sa kanya. Alam niya sa katotohanan na madali niyang nakumbinsi ang mga elder dahil sa kanyang malakas na kapangyarihan at mataas na kakayahan. Kung hindi siya sapat na malakas, hindi kailanman magalang na tatanungin siya ni Godfrey tungkol sa True Sun Feast o gagamitin ang pagkakataong ito para mapalapit sa kanya. At muli, hindi ito sinabi ni Severin at itinago lamang ito sa kanyang sarili. Bilang isang may sapat na gulang, alam niya kung ano ang dapat sabihin at kung ano ang hindi dapat sabihin. Pagkatapos nito, nagsimula siyang mag-isip tungkol sa paligsahan. May halos kalahating buwan pa bago ang petsa ng paligsahan. Matapos wasakin ang mga Walton, gumawa siya ng pangalan para sa kanyang sarili sa lungsod na ito. May naglista sa kanya bilang pangatlo sa pinakamalakas sa lungsod. Ang pinakamalakas na tao ay ang alkalde ng lungsod na ito, si Kyugar. Siya ay miyembro ng Grundy Uno sect, marahil ay isang panloob na disipulo. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi dapat maliitin. May mga alingaw-ngaw na minsan niyang pinatay ang isang espiritong hayop na halos kasing lakas ng isang Supreme Saint noong siya ay level 9 Royal Saint pa lamang. Ang pangalawang pinakamalakas na tao ay ang kababalaghan mula sa mga Liskholt, si Justin Liskholt. Sa edad na 20, siya ay naging isang level 9 Royal Saint. Siya ay kilala bilang pinakamalakas sa kanyang mga kapantay. Gayunpaman, walang pakialam si Severin sa ranggo na ito. Siya ay gumaling ng higit patungkol sa kota ng mga taong kwalipikado kay Wulrich, at gayon din ang mga elder ng Sky Blue Sect ay maaaring magkasamang pumasok sa sagradong lawa. Ito ay ang pinakamahusay na may mga taong kilala niya na makakasama, lalo na sa lugar na kara-rating niya lang. Kung ang iba ay maaaring maging Supreme Saint, maaari silang umalis sa Nunto City at magpatuloy sa isang lugar. Hindi nakalimutan ni Severin ang sinabi ni Wulrich na ang kanyang amo ay umakyat sa Celestial Realm sa pamamagitan ng pagpasok sa lugar na ito. Iyon ang layunin ni Severin na umakyat sa Celestial Realm. Habang malalim ang iniisip ni Severin, isang spiritual energy whirlpool ang lumitaw di kalayuan sa kinaroroonan niya. Nagulat ang lahat, kabilang sina Wulrich at Felipe. Tuwang-tuwa si Severin nang makita ang lokasyon ng whirlpool. May pambihirang tagumpay ba si Celine?